Itong nadiskubre ng ICI kay Bongbong Marcos. Pasok! Patay ng ICI. Yan Pabira. Intro pa lang natatawa ko. Unang dinig ko rito. Hindi ko inaano. Sabi ko, patay na. Sino? Parang, ewan ko. Basta biglang may ibang pumasok sa isip ko. Sige, diretso. ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader Egay Erice kasunod ng pagbibitiw ni Rogelio Singson sa komisyon. Nakausap din daw ni Erice si Singson bago ito mag-resign. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si News 5 anchor Edwin Gaubok. Ano raw ang napag-usapan ni na Erice at Singson? Well, Vicky, we've already heard yung version ng ICI, yung official version ng ICI kung bakit daw bumitiw si dating Secretary Babe Singson sa ICI. Pero yung mga text exchanges sa pagitan ni Singson at ni Congressman Edgar Erice na kasama niya dati nung panahon ni Pinoy, they are very revealing. Kasi ito, binanggit sa amin ni Erice, ang pinag-usapan nila, very disappointed daw si Babe Singson doon sa suporta o kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. In fact, ito, I'll just paraphrase kasi si Erice is also paraphrasing yung text message exchanges nila. Ang sabi raw ni Babe Singson, "Why will I risk myself, my family, and our privacy to be the washing machine of Malacanang?" Yo, malupit yan, okay? Merong rason po, nag-resign po itong isa sa mga investigador ng ICI. Etong si Singson. Ito malaki po ito Malaki po itong hindi ko alam kung paano na naman ito palulusutan ni Claire. Baka mamaya nag-resign si Singson, kasalanan na naman ni Pulong Duterte. Baka mamaya pati si Kitty Duterte kasalanan to, no? Pero sigurado nag-iisip-isip na naman yan si Claire kung anong paano niya na naman ipapasa sa mga Duterte. Pero yun, malaking bagay yung pagre-resign. Iba yung sinabi ni Singson na official, iba yung text messages nila ni Erice. Tatandaan po natin yung text messages, yan between friends po yan. So meron kang pwedeng sabihin for public consumption, pero meron ka talagang sasabihin doon sa kaibigan mo, yung puso mo. At ang puso niya na ito, bakit ko i-risk ang buhay ko at ang kredibilidad ng aking pamilya para maging washing machine ng Malacanang? Anong ibig sabihin yon? Kumbaga sa money laundering, 'di ba meron yung perang galing sa madumi, lilinisin mo. 'Di ba? Kunwari galing sa nakaw, dadalin mo sa isang negosyo. So kunwari malinis 'yon, pero yung kinita mo ron, kunwari kumita ka, hindi naman. Parang ganon. Ito, washing machine. Ibig sabihin, bakit ko i-risk na lilinisin ko yung Malacanang? Meron silang nadiskubreng matindi rito. At ang kasagsagan po ng iniimbestigahan dito, tatandaan po natin, si Sandro. Hindi lang yan marami silang iniimbestigahan. Pero ang pumutok na balita ngayon, etong kay Sandro. Kasi hindi talaga po pwede na hindi matutuntun. Papunta at pupunta yan doon sa mastermind. It's obvious that yung pinsan niya at yung anak niya ay isa sa mga masterminds. Paano mo kukontrahin? Malamang-lamang pati si Marcos involved, yung tatay. Paano mo kukontrahin yung naglagay sa'yo? Anong dapat mong gawin? Mag-resign. Kasi anong dahilan bakit siya magre-resign? Di ba wala? Di lang the washing machine, punching bag pa. So ganon kalalim yung hugot at yung pagkadismaya ni Babe Singson sa apparently kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang. Ito matindi yung sinabing punching bag gagawin kaming punching bag ng Malacanang. Kasi, di ba, parang sila yung sumasangga ng galit ng taong bayan. Totoo naman, kahit ako Ako, tingin ko talaga dito sa ICI, inutil. Una, hindi sila magla-live. Tapos, mapupunta ba sila doon sa mastermind? Wala Wala rin kapangyarihan ng ICI.
Pag tumanggi yung iniimbestigahan nila, may magagawa ba sila? Wala. Oh. So inutil 'to. So parang nilagay ni Bongbong Marcos, so sige, maglagay ka ng ICI para yung investigasyon sa Congress itigil na nila. Sabihin na lang ICI na mag-iimbestiga. Oh, pero hawak ni Bongbong Marcos yung ICI. Oh, at the same time, yung galit nyo, kayo mga Pilipino, including me, yung galit nyo ibigay nyo sa ICI. Pero hindi, ako hindi lang sa ICI galit. Pati kay Bongbong Marcos, gayahin nyo to si Singson. Kayong mga investigador ng ICI, ito sabihin ko sa inyo. Kung meron kayong paninindigan, kung talagang totoo yung pag-iimbestiga ninyo, gawin nyo ng tama. Kung hindi, mag-resign din kayo. Kung meron din lang kayong poprotektahan, mag-resign na rin kayo. Huwag kayong bakla. Tama yung ginawa ni Singson eh. Bakit ko i-release sa sarili ko at yung pamilya ko? Para sa Malacanang? Doon sa ICI. Ito ang bahagi naming interview kay Edgar Erice. ICI is dead. Yung text message niya, sabi niya sa akin, why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem? Bigat ng payag ni dating Secretary Singson, no? Pero Bok, ano ang suportang hinahanap niya? Well, ang pagkakasabi kasi ni Erice, from the very start, mahigpit daw ang request talaga ni Babe Singson for several measures to be put in place para mabigyan ng kapangyarihan ng ICI. Among them, yung the power to cite witnesses in contempt and the power to cite agencies in contempt if they fail to appear or to submit documents. As well, immunity, the power of immunity para hindi sila habulin in the future ng kanilang mga... So maraming request to si Erice. Power of immunity. Kasi halimbawa, iimbestigahan mo si Bongbong. Pupusta ako, babalikan ka. Subukan mong imbestigahan si Sandro. Babalikan ka. So kailangan may power of immunity. Yan yung sinasabi. Maraming hinihingi. Syempre, kailangan pwede ka mag-cite in contempt. Paano kung ginagago ka na nung iniimbestigahan mo? Diba? Nagsisinungaling na. Yun mga karapat dapat lang ibigay sa ICI. Ang problema, hindi nabibigay. Pero kasi talaga, wala sa mandato kasi yung ICI. Yung ginawa nito ni Bongbong Marcos, parang wala talaga. Parang hinugot sa hinugot sa hangin para lang maging tagalinis. Di ba? From the very start naman talaga, wala na itong itong ICI na ito. Tamang-tama yung sinabi ni Erice. ICI is dead. Napapanahon na ibasura na yung ICI. Walang kwenta. Tingnan nyo, for how many months? May nangyayari ba? Nakatuntun na ba nila si Kita nyo kung sino-sino itinuturo. Pero iniwasan si Sandro. Iniwasan si Romualdez. Sa tingin ninyo may naniniwala pa dyan sa ICI na yan? Wala. Buwagin nyo na yan. Patay na yan eh. Para kayong walking dead. Alam mo itong ICI? Parang adik. Buhay pero patay. Yun ang tingin ko talaga sa adik eh. Para ka naglalakad. Buhay ka nga. Pero patay ka na sa loob. Wala na eh. Wala nang naniniwala sa'yo. Wala nang silbi. Same thing sa adik. Wala nang maitutulong sa bansa eh, di ba? prosecute dito sa ICI. At least yung dalawang yon. Pangatlo, nabanggit na ni Erice kanina, medyo kulang sila sa fiscal autonomy. Hanggang ngayon daw, gumagamit pa rin sila ng DOJ lawyers. Wala silang sariling battery of lawyers na talagang kanila that they can count on. So may konting question doon sa... Isipin mo, wala kayong lawyers. Tapos gagamitin mo ang DOJ lawyers. Galing lang dyan si Boying. Hindi ko naman minamatay yung DOJ, pero maiimbestigahan kaya nila. Again, this is an executive department. Diba? Independence nga ng ICI.
So yun, iniintay nila actually, iniintay ni Singson actually is mag-certify ng urgent ang Malacanang ng isang panukala na nagbibigay ng mga kapangyarihang ito sa ICI para sila'y makausad at makahugot ng mga tao, mga testigo at ng mga dokumento ng may otoridad na hindi lamang umaasa sa pake. At Bok, matagal nang usap-usapan na may gustong magbitiw sa ICI. Ito ba si Singson na ba yun? Well, that's interesting kasi it turns out that as early as October, mga October 7, nag-privilege speech si Erice and he revealed na merong isang miyembro ng ICI daw na gusto na magbitiw. October to and this was just 1 month after makreate ang ICI, which was created in September. So 1 month after that, meron na nag-iisip magbitiw sa ICI dahil daw sa kakulangan ng suporta in terms of power and authority ng ICI. Ngayon, si Erice is saying na from the very start, si Babe Singson ang kanyang nire-refer nung privilege speech niya na yan noon pang Oktubre. Kita mo unang-una pa lang, nag-resign na agad si Magalong. Simula pa lang. Tapos, si Erice, October pa lang, so 1 month pa lang, ang ICI gusto na mag-resign. Diba? Hindi mo kasi matitake kung ikaw ay maprinsipyong tao. Ang sabi nga nila, maprinsipyo daw. Di umano ito. Itong si Singson, I don't know. Pero kung ikaw ay talagang hindi mo masisikmura itong magbubulag-bulagan ka siyempre makikita mo yung ebidensya 'di ba? Hindi naman sila bibigyan ng immunity. Hindi naman talaga ibibigay ni Bongbong Marcos 'yan. Paano kung siya ang binanatan niyan? Paano niya hahabulin ito si Singson, 'di ba? Wala. So malapit na 'to. Malapit na tong to. Sana nga this week wala na yung ICI. Alam nyo, sayang lang ang pera ng taong bayan dito Di ba? Siyempre, mag-iimbestiga, wala namang kwenta. Kailangan, lahat naman ng gagawin mo dito sa mundo may pera Hirap na nga ang Pilipinas. Di ba? Sayang ang oras dyan. Sayang yung pera. Wala namang maniniwala. Buwagin nyo na yan. So, unfortunately, tumagal ng ganon. From October until December, hindi gumalaw yung mga panukala na magbibigay ng kapangyarihan sa ICI. At yun hanggang ngayon, ang iniintay daw ni Babe Singson. Unfortunately, we talked to Claire Castro, yung Palace Press Officer, nung linggo lamang, at we asked about yung possibility na isa-certify as urgent nga itong mga panukalang ito. Sa interview namin kay Claire Castro, sabi niya, parang hindi ganun kainit yung Malacanang na ipursige ito. Dahil, for example, PNP daw and NBI, they don't have contempt powers and yet they are able to do their own investigation. So they were going slow as far as that is concerned. And apparently, isa yan sa mga hugot ni Babe Singson. Ayun. So nakausap si Claire. Nakuha ninyo. Nakausap si Claire at tinanong patungkol dito sa mga hinihingi nitong para umusad itong investigasyon. Ang palusot, bakit yung naman, PNP, yung mga pulis, walang contempt power, nakakapag-imbestiga naman. So, sa madaling salita, hindi talaga sinusuportahan ni Bongbong Marcos tong ICI. Hindi seryoso Una pa lang, nakitang-kita naman kay Bongbong Marcos, hindi siya seryoso dito sa pag-iimbestiga patungkol sa mga nakawan, sa ghost projects. Kung titingnan po ninyo, itong flood control projects, kung titingnan po natin lahat, idudugtong natin, even itong pagre-resign sa ICI, parang kadugtong ng mga sinasabi ni Saldico. Because kung ang involved nga dito yung presidente, even yung kanyang anak, yung kanyang pinsan, even yung kanyang asawa, even yung kanyang bayaw, hindi mo talaga susuportahan kahit ikaw ang nagtayo ng investigative body na yan. Hindi mo talaga susuportahan na umusad yan. Wala kang gustong investigasyong uusad. Hindi lang po ICI, kitang-kita po natin yan sa Senado. Una pa lang pagbanggit ni Diskaya,
kinuna nila agad ang Senado. Kaya ako asar na asar dun sa mga senador na mga lumipat eh. Mga walang bayag. Agad nila tapos hinajak nila, tinanggal nila si Cheese, tinanggal agad nila si Marcoleta. Natutumbok na. Doon pa lang, as early as that. At ang daming senyales, si Bongbong Marcos ayaw talaga ng investigasyon. Bongbong Marcos, ito'y aking opinion. But I strongly believe 1,000% Bongbong Marcos is guilty. Kasi ang dali naman eh. Ang dali namang pabilisin niyan kung gugustuhin niya. Even yung drug test, ang dali namang gawin eh. Di ba? Doon pa lang nakikita mo na kung ano ang iwas ni Bongbong sa drug test, ganun din ang pag-iwas niya sa investigasyon dito sa mga ghost projects. At Bok, ano pang sinabi ng ICI kaugnay sa pagbibitiw ni Singson? Well, as we reported earlier, si ICI Director at spokesman Brian Hosaka, he basically gave us the official ICI line, which basically says na si Singson is resigning dahil labis yung stress sa kanyang katawan at siya medyo may edad na. So baka hindi na niya kayanin moving forward. And also basically Hosaka was saying na naibigay na naman ni Singson ang kanyang expertise doon sa komisyon as a former Public Works Secretary. So as far as that is concerned, prosecutorial na yung next step ng ICI at okay na, naibigay na ni Singson ang kanyang contribution. So yun, and maybe in a way that's true na napagod lang si Babe Singson, pero also in a way baka napagod siya sa kakaintay na bigyan sila ng kapangyarihan. But anyway, ito ang bahagi ng aming interview kay Brian Hosaka. Hindi lang napagod sa kakantay. Merong nakita yan. Merong nakita. Kasi nga, iba yung sinabi niya for public consumption. Halimbawa ako, nainis ako dun sa isang politiko. Halimbawa lang sa isang politikong sinusuportahan. Sabihin ko, ayoko na dun. Kasi, kurap pala. Kunwari, di ba? Kurap pala. Pero since naging kaibigan ko, hindi ko sisiraan. Okay? Sasabihin ko lang na pahinga muna ako sa vlogging. Parang ganun. Focus muna ako sa ibang topic. Yung ganun, iiwas ako. Kunwari, di ba? Parang ganyan. Exit with grace. Ika nga, di ba? Yung maganda yung pagka-exit mo. So, dito muna ako, magpo-focus muna ako dito sa mga ganitong proyekto. Hindi ko muna itatopic yan dahil bahala na sila diyan. Pero sa text message, ite-text ko yung mga banerteros lintik na yan, na-discover ko. Addict pala. O kaya magnanakaw pala. Hindi ko masisikmura. Hindi ko masisikmura yung susuportahan kong ganyan, di ba? Magaling nga na leader. Magnanakaw naman, wag na. Ayoko sa ganyan, no? Magkaibigan na lang kami. Pero yung magsisinungaling pa ako sa publiko, wag na. Parang ganito ang nangyari dito. Di ba? Iba yung sinabi niya sa kaibigan niya. Doon sa kaibigan niya, talagang yung pagre-resign, may nakita. Yeah. Meron tong nakita dito sa magagama. Sabihin mo ba namang gawin akong washing machine ng Malacanang? Gawin akong punching bag ng Malacanang? Di ba? Ibig sabihin, madumi. Mabaho. Yung Malacanang. Kaya siya nag-resign. Tama lang. Kung ako naman, itong mga naiwan dito sa ICI, hindi ba kayo nahihiya? Ganyan na kayo kagarapan lang mukha? Hindi nyo ba buwagin yan? Hindi pa kayo mag-resign? Mahiya naman kayo sa buhay ninyo. Nagkakasundo naman yung tatlo. And I don't see any disgruntlement or any frustration on the part of Secretary Singson. Yun lang talaga. It's just because of the stress and the intensity of the work required here in the ICI. Okay.
Siyempre magkakasundo naman sila 'no. Sa tingin ko wala naman dun sa issue dun sa tatlo. Ang issue talaga dito yung mga nakikita. Kung maprinsipyo kang tao, hindi hindi mo masisikmura 'tong ganito.